Good morning guys, magandang umaga sa inyo. Nandito lang February 13 na. Good morning. Ngayon nagtatanong sa akin no, kung kasama ba sa St. Thomas ng anxiety disorder yung palaging binabangungot. Dinanas ko kasi yun, dinanas ko siya. Yung palaging binabangungot, laging masama yung panaginip. Yan, dinanas ko yan. Ang nangyayari sa akin nun before ay yung mga panaginip ko ay parang minsan nalulunod, minsan may humahabol, tapos minsan naman yung parang parang nasa madilim na paligid, ganyan. Ganon yung mga ang madalas sa akin yun yung palagi kang may humahabol na yung parang mga itim na tao, ganon yung mga napapanaginipan ko. Tapos sa sobrang hindi ka makatakbo kasi nga pakiramdam mo yung paa mo parang walang lakas, ganon, hindi ka makatakbo. Tapos syempre, sa kalagitnaan ng gabi, magigising ka, pagpapawisan ka, tapos mahihirapan ka na makabalik ng tulog, nahihirapan ka huminga, ganun. Bangon ako niyan, tapos inom ako ng tubig. Sobrang na yan, hindi ko nga alam kasi dati ginagawa ko para lang maiwasan yun. Parang pinag-experimentan ko yung sarili ko, no. Gabi, kakain ako ng konti. Tapos sabi ko sana hindi ako managinip ng mga masasamang panaginip, no. Tapos nangyayari pa rin. So ginawa ko kumain naman ako ng yung medyo madami, yung sapat naman. Ganun pa rin, no. Siguro sa mga isang linggo, mga 5 beses siguro tuwing gabi na naginip ako yung masasamang panaginip. Hinahabol ng multo, hinahabol ng white lady. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa mga pinapanood ko yung mga yun o talagang kasama yung kasama yung ganun na palagi kang binabangungot laging masamang panaginip minsan hindi lang isang panaginip, ang dami, sobrang lalim ng tulog mo, tapos bigla kang mananaginip na hindi ko alam kung kung maraming nakakaranas dito yung sleep paralysis, kasi prone sa akin yan dati. Sleep paralysis yung parang natutulog ka, tapos ang pakiramdam mo may nakadagan sa dibdib mo, bigla ka na lang magigising na nahihirapan kang huminga, na hindi mo maigalaw kahit ito lang yung daliri mo lang, at ang hirap igalaw niyan. Tapos mapapadilat ka, no, pero wala, gising na yung diwa mo pero tulog pa yung katawan mo. Hindi ko alam kung nararanasan nyo to kasi yung sleep paralysis totoo kasi nangyayari sa akin yung gising na yung diwa ko, nakadilat na ako, pero hindi ako makapagsalita, hindi ako kasi pagka nag-sleep paralysis ka, parang ang gusto mo niyan is humingi ng tulong sa kung kanino man, no? Kung ba nakikita mo may ibang households na kasama mo sa bahay, parang gusto mo humingi ng tulong sa kanila, pero hindi mo magawa yun kasi nga nasa stage ka ng sleep paralysis, gising lang yung diwa mo, kaya mo lang lumilat, nakakita ka na ng paligid pero wala kang magawa. Yan, yan sa akin nun, common sa akin yan, yung mga ganyang karanasan sa sleep paralysis, tsaka laging binabangungot, nasasama ng panaginip. Kaya siguro dala din talaga siya ng yung gusto mo nang makatulog, pagod na yung katawan mo, pinipilit mong makatulog, nag-overthink ka, tapos pag nawalan ka na ng malay, yun na, doon na pag nakatulog ka na, doon na siya gawa nung nakatulog ka ng sobrang sama ng pakiramdam mo,
nananaginip ka ng ng hindi nagaganda. Siguro doon yun, hindi naman ako sure. Kasi yun lang naman yung yun lang naman yung nararamdaman ko before. Kaya ako to nasasabi. Hindi ko naman sinasabi na na doon talaga nakukuha yun. Eh, may mga nakakausap din ako before na talagang na nananaginip din daw sa, kasi kung kasama daw ba talaga yan, yung dinanas ko rin eh. Baka siguro kasama talaga yun. Na nananaginip ng masama. Puro pangit na panaginip. Ewan ko, sana yung mga nakakaranas ng gano'n hindi na maulit. Mahirap kasi binabangungot ka, parang yung gigising ka, bigla kang gusto mong tumayo na yung tumayo ka sa kaming dibdib mo. Babantayan mo, check mo kung nakakahina ka. Yan, dinanas ko yan. Common sa akin yan. Yun lang guys, good morning sa inyo. Sana yung araw nyo ngayon banayad. Banayad ang lalim sana okay kayo today. Salamat.